Huwag kang mag-iiwan ng buong bangkay. Samantala, sinipa ni Dion ang isang halimaw at ibinagsak ito sa lupa at itinaas ang isang dagger sa ibabaw nito, nakangiting sinabi na siya naman ang kasunod ngayon. Ang tanging nasa isip niya ay ang ipagpatuloy lang ang pag-atake kahit mukhang patay na ang kalaban. Sinaksak niya ng sinaksak ang wala ng malay na halimaw, kailangan daw niyang magdulot ng takot sa kanyang mga kaaway. Nakita ang kanyang ginagawa sa bangkay, natakot ang mga halimaw at nagsimulang umatras at tumawa si Dion at patuloy na sinasaksak ang halimaw ng dagger habang tumatalsik ang dugo nito. Ganoon siya nakaligtas sa mundong ito sa mahina niyang katawan. Sa paglipas ng panahon, ang balita tungkol sa nangyari sa village ay nakarating sa Imperial Palace. Isang lalaki na nakasuot ng robe ang lumuhad sa harap ng emperador at sinabi sa kanya ang tungkol sa commander ng Zero Squad. Interesado si Emperor Eduardo Desarte dito. Sabi ng lalaki, isang warrior na ipinadala para mag-reconnaissance sa Demonic Kingdom ay nag-ulat na ang commander ng Zero Squad ang sangkot sa massacre. Ayon sa mga chismis, nagpakita ito ng kahangahangang lakas at kalupitan. Sabi ni Eduardo, narinig niya na ito raw ang pinaka-valuable na talent ng Demon King. May naalala tuloy siyang isang tao. Sinabi ng emperador na kung ganito nila gustong lumabas ng demonic realm, kailangan din nilang maghanda. Sinabi niya na mukhang nasa kanya na din ang perpektong kandidato at tinanong kung ano ang masasabi ng lalaki. Napatingin ng lalaki sa emperador sa gulat. Sinabi ng emperador na bibigyan niya ito ng espesyal na oportunidad para magkaroon ng achievement. Agad na yumuko ang lalaki at sumagot na tatanggapin niya ang kahit anong utos nito. Tanong ni Eduardo, bakit hindi na lang siya ang maging talent na yon? Noong panahon ng 8 taong gyera, umagos ang dugo sa lugar na to para sa kaluwalhatian ng imperyo. Salamat sa dakilang sakripisyo ng mga vanguard sa gitna ng digmaan. Isa sa kanila ang batang si Dion Hart. Hinugot niya ang dagger sa bangkay at pinagpaigan ng dugo, iniisip na ginawa lang silang meat shield ng empire. Para sa kanya, ito ang impyerno ng mundo. Ang mga sundalo ay matapang na lumaban para sa empire at sumugod sa kanilang mga kaaway. Ayaw ni Dion pumunta sa impyernong ito. Ayaw niyang itaya ang buhay niya sa pakikipaglaban. Matapos niyang patayin ang isa pang kaaway, naisip niya, lumaban para sa empire. Kalokohan to. Ayaw niya ng kahit ano nito. Matapos niyang putulin ang mga binti ng kaaway, inatake niya ang sumalakay sa kanya mula sa likod. Wala siyang balak isakripisyo ang buhay niya para sa imperyo na nagpadala sa kanya sa impyernong ito. Ginawa niya lang ang lahat para mabuhay at tumangging mamatay ayon sa gusto nila. Nang wala ng kalaban sa paligid, narinig ang mga yapak ng isang estranghero sa likod niya. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki na kamukha niya, pero hindi katulad niya, may baliw na tingin ito. Hinawakan nito si Dion sa kamay at biglang lumapit sa kanya, nakatingin sa kanyang mga mata. Kailangan niyang mabuhay sa anumang paraan at makapaghiganti sa kanila agad-agad. Pagkatapos nito, nagising si Dion mula sa isang bangungot at sumigaw. Naghabol siya ng hininga at naisip, panaginip lang ba yon? Parang masyadong seryoso. Tumayo siya at tumingin sa paligid, nagtataka kung ito ba ang kwarto niya. Si Ben, na nakaupo sa tabi niya, ay nagtanong kung gising na siya. Lumingon si Dion sa kanya at nakita si Ben at Ed. Ang kanyang deputy ay umiyak at nag-alala na wala siyang malay buong araw. Sabi ni Ben, nagamot na nila siya habang natutulog, pero kung alam lang daw niya kung gaano nagulat si Ben nang makita siyang bumalik na puno ng dugo. Tinanong niya kung ano ang kanilang pinagsasabi at paano siya nakabalik dito. Ano ang nangyari sa mission? Sabi ni Ed, tagumpay ang pagsupil sa mga demonic monsters. Nagsitakbuhan sila sa takot. Bumalik sila sa kastilyo matapos siyang bumagsak. Pumikit siya at ibinaba ang kanyang ulo, humihingi ng paumanhin. Nagtataka si Dion, tapos na ang mission? Paano ako nawalan ng malay? Sabi ni Ben, mukhang temporary memory loss. Mukhang malala ang injury. Nalilito ang commander, hindi niya maalala? Tinamaan siya ng demonic monster, pero tumalon din siya, kaya akala namin okay lang. Naisip ni Dion, anong klaseng kalokohan to? Paulit niya, memory loss. Pero bigla siyang huminto at tinakpan ng mukha niya. Biglang nag-flash sa isip niya ang mga alaala ng laban. Hindi makapaniwala sa mga alaala niya, ano ba to? Napakunot ang kanyang mukha. Nalasing ba ako at nagmawi? Sa palagay ko nalasing ako at nagdilim ang paningin ko. Ibig sabihin, nahimatay ako dahil sa sobrang kalasinggan, hindi dahil sa injury. Nakangiti at humanga si Ben, narinig ko na natapos ng Zero Squad ang mission na walang namatay. Ang dami-daming monsters doon, grabe. Ngumiti si Dion at sinabing wala siyang ginawa. Sabi ni Ben, napaka-humble mo pa rin. Napabuntong hininga si Dion. Wala talaga akong ginawa. Naisip niya, nalutas na ba ni Ed at ng Zero Squad ang lahat? Nagsorry siya sa kanyang deputy, nakialam ako at puro gulo lang ang naidulot ko.
Bahagyang nagulat si Ed, hindi po totoo yan. Napakagaling niyo po. Kayo mismo ang tumalo sa napakaraming monsters sa front lines. Kayo ang tunay na commander. Sabi ni Ben, pero masyado pa rin niyang ginalingan ngayon. Alam naming malakas ka, pero humina ang katawan mo dahil sa laban mo sa hero. Tumango si Ben at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang panyo. Mag-ingat ka po. Naiilang si Dion, ano ba ang pinagsasabi nila? Paano ko natalo ang mga monsters? Nalungkot din si Ed, naiintindihan ko po na hindi mo pa kami lubos na mapagkakatiwalaan. Buong tapang niyang ikinuyom ang kanyang kamao at lumuluhang sinabi, dahil sa inyo, nanatili kaming buhay. Kaya magpapalakas pa kami para magtiwala na po kayo sa amin at makapagpahinga ng payapa. Mabilis na tumaas ang stress level ni Dion. Mababaliw na ako. Masyado nila akong pini-pressure. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi nila pero wala naman akong ganong kakayahan. Wala na akong alam. Gusto ko na lang kayong umalis. Sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang kwarto ang mga commander ng 3rd at 4th detachments. Commander, nag-aalala si Adelia, narinig namin na kakagising mo lang. Inis na tumingin si Esild sa kanya at malakas na sinabing tumahimik. Ang commander ng Zero Squad ay nagpapagaling pa. Sumagot si Adelia. Mas malakas ka pa nga sa akin? Bakit mo ba ako sinusundan? Gusto mo ba makipaglaro sa akin? Sabi ni Esild, huwag kang magbiro, pumunta ako para magpakita ng respeto sa commander ng Zero Squad. Nagulat si Dion nang makita sila at nag-isip, bakit sila nandito? Talaga bang close sila at dinalaw siya? Ang commander ng first attachment pumasok sa room at agad sinabi na pareho lang sila. Dahil dito, parang nasusuka si Dion. Nag-cross arm si J-Car at sinabi na kung dadalaw sila, dapat tahimik lang silang bumati at umalis. Hindi ba nila nakikita na hindi siya komportable? Si Esild, kinakabahan, itinago ang kamay sa likod niya, at si Adelia, umiwas ng tingin. Nakita nila na nagdilim ang mukha ng commander ng Zero Detachment. Si Esild, nauutal na humingi ng tawad. Nawala ang composure ni Dion, itinaas ang kamay niya at nagmura ng malakas, sinabihan silang umalis. Gusto niya gawin yon, pero hindi niya magawa. Tiningnan niya sila na may inis, iniisip kung paano niya sila paaalisin. Si Esild, nagmura sa isip niya, iniisip na siguro sensitive siya sa ingay dahil kakabalik lang niya galing sa mission, masyado siyang carefree. Sabi ni J-Cart, naiintindihan niya ang nararamdaman ni Dion pero nagre-request siya na wag silang mag-away sa loob ng Demon King's Castle. Hindi sila pwedeng magpatayan dito. Tinaas ni Dion ang kilay niya, nagtataka, at inulit ang huling sinabi ni J-Car. Nag-isip siya, sino ang papatayin ko? Grabe naman. Himala na lang kung makatama siya ng kahit isang suntok. Kung malaman lang nila kung gaano siya kaina, hindi nila siya bibigyan ng awa. Biglang may idea na pumasok sa isip niya. Agad niyang binalingan ng mga commander, lalo silang kinabahan. Nag-isip siya kung dapat ba niyang turuan sila ng awa para sa future niya. Ngumiti siya, iniisip na baka sakaling patawarin siya nila kapag nalaman nilang mahina siya. Nakita ni Esild ang nakakatakot ng ngiti ni Dion at sinabi na kung galit siya, humihingi siya ng tawad. Mas nakakatakot ang mukha ni Dion, sinabi niyang tama, galit nga siya. Nag-isip siya na kailangan niyang piliin ang mga salita niya, pero nanginginig ang boses niya. Hindi dapat siya magpakita ng emosyon. Dahil sa sinabi niya, mas kinabahan lalo ang mga commander at natahimik. Sabi ni Dion, hindi kailangan maging bayolente dahil lang galit siya. Hindi masamang magpakita ng awa paminsan-minsan. Itinaas niya ang hintuturo niya at nagtanong, naiintindihan niyo ba ang awa? Kahit nagsisinungaling ang isang tao o kapag mas mahina sila kaysa sa inaasahan, kailangan nilang matutong magpakita ng awa sa kapwa nila. Sa isip niya, hiniling niya na ipakita nila ang awa sa kanya, iniisip na sana gumana. Tiningnan niya sila na malawak ang ngiti at malalaki ang mata, sa isip niya sinabihan silang tandaan ang lesson na ito at siguraduhing patawarin siya sa future. Pero iba ang resulta ng sinabi niya. Sandaling natahimik ang kwarto, at ang dalawang commander, nanginginig sa takot, sumagot na tatandaan nila yon. Nag-isip si Dion, anong klaseng atmosphere ito? Hindi ba niya sinabi ng maayos? Mukha ba talagang sermon, kahit tao lang siya? Sabi ni J-Cart, nakakatakot siya kahit nagpapatawad siya. Umubo siya sa kamao niya at nagdesisyong baguhin ang topic, sinabing narinig niya na natapos ni Dion ang mission ng tama, siguro nagtrabaho siya ng mabuti. Si Adelia, nawala na agad ang takot pagkatapos ng sinabi ni J-Car, sinabi ng may paghanga at kasiyahan sa boses niya, na madaming kumakalat na usap-usapan tungkol kay Dion sa kastilyo. Sabi nila, pinatay niya mag-isa ang kalahati ng mga monsters. Nagulat si Dion sa narinig niya, nagtanong sila kung okay lang siya. Tinaakpan niya ang bibig niya gamit ang kamay niya dahil sa shock, kinumpirma ang sinabi nila, iniisip, pinatay ko ang kalahati ng mga monsters.
Anong klaseng tsismis to? Sa ganitong rate, ipapasa niya ang merits ang iba sa sarili niya. Tumingala siya kay Ed na may guilty look, humingi ng tawad sa isip niya, pero nang makita niyang masaya ang mukha ni Ed, nagulat siya sa isip niya. Nag-isip siya sa gulat, anong klaseng ekspresyon yun? Lumapit si Cecil sa kama ni Dion at bahagyang yumuko, nakangiting sinabi na narinig din niya ang mga kwento tungkol sa kanyang kabayanihan at pumunta para humingi ng pabor. Bahagyang umusag si Dion at kinakabahang nagtanong, pabor? Iniisip niya na parang papunta sa masamang direksyon ang usapang to. Sabi ni Cecil, maliit na bagay lang to, kapag magaling ka na, pwede ba kitang makasparring? Tumahimik si Dion, nag-isip sa takot, hindi lang ito laban sa ordinaryong demonyo, sparring to sa pagitan niya at ng commander ng 3rd Division na namumuno sa elite troops para protektahan ng Demon King. Nagtatakang nagtanong siya, sparring sa akin? Buong siglang kinumpirma ni Cecil ang sinabi niya at sinabing palagi niyang naririnig ang tungkol sa kanyang galing, kaya gusto niyang matuto ng ilang bagay. Nagka-interes si J-Car at sinabing mukhang masaya to. Iniisip niya na hindi pa nakikipag-spar ang commander ng Zero Squad simula nang maupo siya, gusto rin niyang makita ang level ng kanyang skills. Nagtataka siya kung tatanggapin niya ba ang offer. Gustong-gusto ni Adelia ang ideya ng sparring, at may malawak na ngiti sa mukha niya, nagtanong siya, alam mo na ang 4th Squad ay nagtatrabaho sa information, di ba? Sisiguruhin niya na maraming manunood. Sabi ni Cecil na hindi natuwa, okay lang kahit madaming dumating, ang importante ay huwag silang makialam. Pinakiusapan sila ni Dion na maghintay at sinabing ayaw niya ng sparring pero hindi niya rin sila kayang tanggihan. Nakatingin sa kanilang masayang mukha, kinabahan siya at nag-isip bakit sila ang nagdedesisyon ng lahat. May sense ba ito? Dudurugin ako ng isa niyang suntok. Hinawakan niya ang ulo niya at sinabing, sa tingin ko, mahihirapan akong tanggapin ang sparring na ito dahil hindi pa ako nakakabawi sa laban sa mga monsters. Bigla siyang tumigil at sinabing, pwede kang mamatay doon, ay pwede akong mamatay doon, iniisip niya, anong klaseng nonsense ba tong sinasabi ko? Nagulat si Cecil sa sinabi niya at nakatitig sa kanya, iniisip, iniiwasan niya ba ang laban? Pero bakit? Napansin ni Dion ang titig niya at nag-isip, puno ng suspicion ang mga mata niya. Hindi ako makakalusot sa mga ganitong excuse. Biglang nagsalita si J-Car, ang galing. Agad na napatingin sa kanya sina Cecil at Dion na naguguluhan. Tinaas ni J-Car ang kamay sa baba niya, sinabi na sobrang confident ni Dion sa sarili niya kahit laban sa commander. Palagi niyang iniisip kung bakit hindi nakikipag-spar ang commander ng Zero Squad, pero ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Concerned pala siya sa health ng kalaban niya. Tumahimik ang commander ng 3rd at Zero Squad, nakatingin sa kanya na nagtataka, at nagtinginan sila, tinuro ni Dion ang sarili niya at itinaas ang kilay, nagtatanong. Nag-realize si Cecil, at sumigaw sa gulat, wag mong sabihin. Sumigaw si Dion sa isip niya, ano yon? Sabi ni J-Car, mismo. Tinanggihan niya ang proposal mo para sa ikabubuti mo. Saka, hindi pa matagal simula nung huling laban niya, kaya mahihirapan siyang kontrolin ang sarili niya. Dugtong ni Cecil, ibig sabihin, kapag nagsimula ang sparring, matatapos lang ito kapag may namatay sa kanila. Dahil dito, kinuyam niya ang mga kamay niya at kinakabahang nag-isip, humanga si Cecil sa kumpiyansa ni Dion na mananalo siya, kasi kahit palagi siyang may lakas ng loob na mag-offer ng laban sa mga commander, hindi siya sigurado kung mananalo siya. Tinitigan niya ang walang ekspresyon na mukha ng commander ng Zero Squad at nag-isip, anong klaseng nakakabaliw na kumpiyansa ito? Ito ang matinding talent na kinilala ng Demon King. Yumuko siya at sinabing, kahit nakakalungkot, hindi ko magagarantiya ang panalo ko o masasabing hindi ako mamamatay. Hindi ko kayang lumaban sa iyo ng patayan, Sir Aret. Inilagay niya ang mga kamay sa likod niya at yumuko, sinasabing kahit nasasaktan ng pride niya, nagpapasalamat siya sa konsiderasyon. Nagulat si Dion sa reaksyon niya, nag-isip, tinanggap niya ang pagtanggi. Ngumiti at nag-iisip si Ed, iba talaga si Sir Aret. Ultimo mga hostile commanders nirerespeto siya. Hindi maintindihan ni Dion ang nangyari, nag-isip kung paano niya naiwasan ang sparring. Biglang tumingin si Ale sa kanya na may confident look, nakangiting sinabi na hindi pa siya sumusuko. Kapag nagkaroon siya ng sapat na lakas at confidence na hindi siya mamamatay sa laban, hihilingin niyang makipag-spar ulit. Ang nakakatakot niyang titig ay nanatili kay Dion ng ilang segundo, at kinuyam niya ang mga kamay niya, sumigaw sa isip niya na sumuko na lang si Cecil. Pagkatapos ng sinabi niya, napuno ng energy si Cecil, sinabing, ayos to. Dahil sa pangako ko kay Sir Aret, ginanahan ako bigla. Inilahad ni Dion ang kamay niya at kinakabahang humiling na pakinggan siya, pero umalis agad si Cecil sa kwarto, nagpaalam na aalis na siya para mag-training. Sumigaw si Dion, kailan ka nakarating dyan? Pagkatapos, sumara ang pinto, at sabi ni J-Car, umalis na siya, nakalahad pa rin ang kamay ni Dion sa pinto.
Tumingin sa kanya ang commander ng first squad, sinabing matagal na siyang walang motivation na gumawa ng kahit ano, pero sa wakas, nabuhayan din siya, ayos-ayos. Sabi ni Adelia, ang ingay niya talaga. Malungkot na ibinaba ni Dion ang ulo niya, sinabing mababaliw na siya. Nahilo bigla si Dion at hinawakan ang ulo niya. Agad namang lumapit ang deputy niya, ainal-alayan siya, napansin niya na tumataas na naman ang temperature ni Dion. Tumingin siya sa mga commanders at humingi ng tawad, sinabing kailangan pang magpahinga ni Sir Aret. Sumang-ayon si Jacob at humingi ng tawad, sinabing sana gumaling siya agad at hiniling ni Adelia na magpahinga siya ng maayos. Binigyan ni Ben si Dion ng tubig at nanginginig na kinuha niya ang baso at nagsimulang uminom. Isang bagay lang ang umiikot sa isip niya kung paano siya makakatakas sa Demonic Kingdom. Bago umalis si Jacob, tumingin siya kay Dion at nagtanong, kapag gumaling ka na para makipag-spar sa commander ng third squad, pwede ka rin bang makipag-sparring sa akin? Aabangan ko yon. Pagkatapos, umalis siya sa kwarto at tahimik na nakatingin si Dion sa kanya. Muntik na siya himatayin sa narinig niya. Tinawag siya ni Ben na nag-aalala. Tinaakpan niya si Dion ng kumot at sumigaw, ang bilis ng tibok ng puso niya. Hiniling ni Ed sa commander niya na kumalma. Tumahimik si Dion, nag-isip na kailangan talaga niyang tumakas sa Demon Realm. Lumipas ang oras, lumabas siya sa kalsada, nakasandal ang kamay sa poste, bumaantong hininga ng malalim, sinabing nakakapagod ito, pero nakalabas din siya kahit papano. Palaging may pumupunta sa kanya. Dumating si Ed at nagtanong kung dapat niyang puntahan ang squad niya dahil gusto nilang makita siya. Sabi ni Ben, kung nakaupo lang siya sa kwarto niya, hindi siya gagaling. Kung gusto niyang gumaling agad, magdagdag siya ng simpleng exercises sa routine niya. Kahit si Isilde, basang-basa ng pawis pagkatapos mag-training, magte-training siya ng mabuti para matupad ang pangako niya, hintayin lang siya ni Dion. Ang kanilang walang katapusang pagdalaw ay nagpataas ng stress level niya sa sobrang taas. Sigaw ni Dion, ano bang kailangan nila sa akin? Sinipa niya ang batong malapit sa kanya at sumigaw sa galit, gusto ko lang natantanan nila ako. Tumama ang bato sa ulo ng demonyong malapit doon at sumigaw siya ng malakas kasama ang mga kasama niya. Lumingon siya, hinihimas ang bukol sa ulo niya, maangas niyang sinigaw, sino yon? Sinong kupal ang gumawa nito? Pagkakita niya kung sino ang naghagis ng bato, agad siyang tumahimik at kinabahan. Lumabas si Dion mula sa dilim at nakatingin sa kanya na walang emosyon, nag-isip na, naku po. Masama to, sa kanila pa talaga tumama yung bato? Gusto niyang humingi ng tawad, pero pinutol siya ng demonyo, nauutal na nagtanong, si Sir Aret. Yumuko siya ng ilang beses at sinabing, welcome po namin kayo, commander ng Zero Squad. Humihingi po kami ng tawad sa kaguluhan na naidulot namin. Nagtanong si Dion, anong kaguluhan? Nakita niya sa likod ng mga demonyo ang isang maliit na incubus na si Hien, at sinabi nila na tinuturuan nila siya ng leksyon dahil hinaranggan niya ang daan nila kahit lower incubus lang siya, pero naayos na nila ang lahat at hindi na siya makakaabala. Nanginig si Hien sa takot nang makita ang commander ng Zero Squad. Naisip ni Dion na narinig niyang ang mga incubus ang pinakamababang demonyo sa hierarchy ng demonic world, kaya binubuli nila siya. Naglakad ang mga demonyo na lampas kay Dion, at ang isa sa kanila, may kabadong ngiti sa mukha, sinabing aalis na sila. Nag-isip siya na parang wala sa mood si Dion, kaya kailangan nilang umalis agad. Ibinaling ni Dion ang tingin niya sa incubus, nag-isip na buti na lang umalis sila. Kahit hindi niya alam kung bakit. Pero ano ang gagawin ko sa batang ito? Dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng demonyong mas mahina sa kanya, nag-aalala siya. Samantala, kinabahan ng incubus, nag-isip na nakatingin siya sa kanya. Narinig niyang tahimik lang siya, pero kapag nagalit, nagpapakita siya ng cruelty na walang kapantay, kahit sa mga demonyo. Sigurado siyang naiirita siya sa presence niya. Pumikit siya at umiyak, iniisip na baka mamatay na siya ngayon. Pero taliwas sa inaasahan niya, inilahad ni Dion ang kamay niya at nagtanong kung kaya niyang tumayo. Lumambat ang tingin niya, lumitaw ang ngiti sa mukha niya, sinabing umalis na ang mga idiots, kaya huwag na siyang mag-alala. Nagulat na tumingin si Hien sa kanya, nag-isip na hindi siya tinitingnan ng disgust kundi ng good intentions. Gaano nakatagal simula nang tratuhin siya ng ganitong kabaitan? Nag-aalinlangan siyang tumingin sa kamay ni Dion, sinabing incubus siya, hindi ba siya nadidiri sa physical contact sa kanya? Bilang sagot, hinawakan ni Dion ang kamay niya at hinayla siya patayo, pagkatapos nagtanong, anong problema dun? Kung ganun ka mag-isip, tao ako, nandidiri ka ba sa akin? Nag-alala si Hien at sumagot, syempre hindi, paano ko magagawa yon? Ngumiti si Dion at tinapak ang balikat niya, sinabing pareho sila ng nararamdaman, kaya huwag siyang mag-alala. Naisip niya na, pareho lang sila, sinusubukan niya lang rin na makasurvive sa demonic realm sa abot ng makakaya niya, di ba?
Ngumiti si Hien at nagtanong kung bakit sobrang bait niya. Sobrang saya niya, hindi pa siya natrato ng ganito dati. Ngumiti siya kay Dion at sinabing gusto niya siyang bayaran, may extra time ka ba? Tinaas ni Dion ang kilay niya at nagulat na inulit, sobrang oras. Pakiramdam niya mukhang naipit na naman siya isang nakakairitang bagay, pero baka guni-guni niya lang yon. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ng Demon King na dalawin siya. Pagpasok sa kwarto niya, ang unang gusto niyang gawin ay tanungin siya tungkol sa kalusugan niya, pero hindi niya siya nakita sa loob, tumigil siya at nagtaka kung saan siya pumunta. Samantala, iniisip ni Dion kung ano ang isasagot sa Incubus. Lumapit si Hien sa kanya at mahinang sinabi na gusto siyang bayaran sa tulong niya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng garden at pagbibigay ng herbs na nakaka-relieve ng fatigue dahil sobrang busy siya bilang squad leader. Kung wala siyang time, maiintindihan niya. Nagka-interes si Dion at nagtanong, may garden ba sa Demon King's Castle? Nagtaka siya kung may garden talaga sa depressing at disgusting castle na ito. Yumuko ang Incubus sa kanya at kinumpirma ang sinabi niya, humihingi ng tawad sa late greeting. Binati niya si Dion at nagpakilala, sinabing siya ang gardener na nag-aalaga sa lahat ng halaman sa Demon King's Castle. Bitin ka ba? Pasensya na, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, like, share and subscribe para updated kayo sa mga bagong videos ko. Kung meron kayong mga suggestions na pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.